At napakahirap kasing i-debunk nung panahon ni PRRD kasi bawat testimonya at bawat istoryang maririnig mo, hindi siya fairy tale. Hindi siya gawa-gawang kwento. Yung kwento kasi na naririnig natin na experience or pangyayari nung panahon ni PRRD, based yan sa totoong pangyayari doon sa ground. Because PRRD is the only president na naging presidente ng Pilipinas na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman at buhay doon sa ibaba. Nakakaya bang maging DDS? Sabi ni Kitik Natanggi ko daw. Alam mo, hindi naman eh. Hindi naman. Actually, yung iba nga, sinasabi nilang DDS ako, inaya ako na lang sinasabi nilang DDS ako eh. Ay wala namang masama. Di ba? Ano bang masama pagiging DDS? O Duterte supporters? Kasi ako, I believe doon sa polisiya na pinatupad ni PRRD. Kasi yun yung mas nakabuti sa atin based on my experience. Yun ang mas nakabuti na polisiya dito sa bansa natin. Kasi sa bandang huli kasi, ang magiging ano natin dito, desisyon natin dito or tingin natin kung ano ba yung naging nagawa, naramdaman ba ng bawat Pilipino yung nagawa ng mga politikong nakaupo dyan. O sige nga, from doon sa mga politiko, sa mga presidenteng naabutan ninyo, sino yung presidenteng directly na naramdaman nyo yung kanilang polisiya? O, diba? Kaya nga ginagaya nila ngayon yung polisiya ni PRRD. Kasi bakit? Yun kasi ang hinahanap ng mga Pilipino. Ginagaya nila ngayon. O, bakit hindi matanggap-tanggap ngayon ng ibang tao yung ginagawa nila kahit kaparehas na polisiya yung ginagawa? Kasi hindi wala sa puso eh. Walang political will yung ginagawa nila na kahit gayahin man nila yung polisiya ni PRRD, hindi nila magagaya yung mismong si PRRD itself. Kasi si PRRD meron siyang political will eh. 'Di ba? Kaya niyang ipagtanggol yung Pilipino. Pag nagbigay siya ng polisiya, siguradong matutupad yung polisiya niya. At mararamdaman yun ng mga ordinaryong Pilipino. Like yung kagaya ng ginagawa nila ngayon, bawal yung nakahubad, bawal yung nagiinuman sa kalye, at kung ano-ano pa. O, lahat yung effective eh. Yung bawal manigarilyo sa public places. Mga simple policies but directly ang laki ng pakinabang natin dyan. Like halimbawa, yung bawal lang manigarilyo, hindi mo alam yung mga kasabay mo sa paglalakad, di ba? Eh, may mga sakit palang asthma, may sakit pala sa baga, o dahil nga doon sa may designated area lang yung mga nag-i-smoke at bawal mag-smoke sa mga public places, o di ba? O nakatulong yung mga ganong polisiya doon sa third hand smoke effect ng YOSI. Mga simple policies but directly nakakaapekto yan doon sa pamumuhay ng mga tao. Drug on war ni PRRD. O, ako na before na nanggaling sa squatters area, alam ko yung buhay doon. 'Di ba? May mga area doon na strictly mahirapang mo dumaan, nakakatakot dumaan kasi hugad. May mga ganon. At makikita araw-araw may naghahabulan, nagtatagaan kasi malakas yung tama ng droga. O dahil nga dun sa drug war, ang daming mga drug addicts na sumuko. 'Di ba? Nabawasan yung droga, nabawasan yung kriminalidad, nabawasan yung pang-rape or kung ano man yung mga masamang ginagawa nila. Yung curfew na pinatupad ni PRRD, simple lang yan simple lang yan, pinaigting lang na polisiya. Yung curfew na yan, ang nakinabang yan, yung mga nagtatrabaho sa gabi. Di ba? Kasi bakit? May mga police visibility, nag-iikot everyday. Pandemic time. Di ba? O, wala namang pinipili that time eh. Hindi mo na kailangan na ano ba, Aquino ka ba, Marcos ka ba, Duterte ka, hindi, lahat nakinabang nun eh. Kung tutusin, gobyerno yung nagsasabi sa iyo, oh may ayuda ka, kunin mo na lang. Nasa ATM mo na yung ayuda. Ganon dati. 'Di ba?
Hindi man siya 100% perfect nung panahon ni PRRD, pero napakalaki nung epekto nun sa atin na mga nag-oobserba. At walang ibang pangulo na nakagawa niyan panahon lang ni PRD based on my experience. At naniniwala ko, hindi lang naman ako yung naka-experience nun. 'Di ba? Hindi lang ako. At maraming mga tao, kahit hindi ka DDS, na na-experience mo yun. 'Di ba? O ngayon, ang hinahanap kay BBM nung nanalo siya, continuity. Alin yun? Yung pulisiya ipagpatuloy sana ni BBM. So, hindi pinagpatuloy. 'Di ba? Ang dami na naman drug addicts. Ang dami na naman krimen. O bubulag-bulagan pa ba tayo sa sitwasyon na yan? May krisis tayong kinaharap. Oil crisis. 'Di ba? Ang taas ng presyo ng langis. Ano yung contingency plan? Ano yung trabaho na gagawin ng gobyerno? Ano na yung plano nila? Malinaw ba sa atin kung ano yung gagawin nila? Walang ganon. Nung panahon ng pandemic, everyday may live stream doon sa contingency plan na ginagawa nila. Kasama yung Department of Health, di ba? Grabe pa nga yung pambabatikos doon kay Secretary Duque that time. Di ba? Ang daming negative na binabato sa kanya kay Secretary Duque. Di ba? Pero maitawid nila yung halos 2 taon na pandemic na lockdown. Wala talagang gumanang ekonomiya noon. Pero na-survive ng mga Pilipino. Hindi ka ba nagtataka? So kailangan bang maging lawyer, maging expert ka para masabi mo yung mga experience mo, 'di ba? At napakahirap kasing i-debunk nung panahon ni PRRD kasi bawat testimonya at bawat istoryang maririnig mo, hindi siya fairy tale. Hindi siya gawa-gawang kwento. Yung kwento kasi na naririnig natin na experience or pangyayari nung panahon ni PRRD, base yan sa totoong pangyayari doon sa ground. Because PRRD is the only president na naging presidente ng Pilipinas na naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman at buhay doon sa ibaba. At nararamdaman ng karamihan ng mga Pilipino. Hindi lahat hindi lahat pabor sa kanya. Kasi alam naman natin may mga Resident Evil eh. 'Di ba? May mga Resident Evil eh. Pero majority sa mga Pilipino hanggang sa pinakahuling termino niya, 'di ba? Siya pa rin ang merong pinakamataas na approval and trust rating. Diba? Hindi naman natin kailangan 100% pumabor kayo kay PRD. Kung ayaw niya naman, kung may nakikita kayong mali, wala problema doon. Pero hindi natin maalis yung facts. Yung facts na majority sa mga Pilipino. Eh di ba ganyan lumalakad ang Pilipinas? Yung politika natin sa Pilipinas, majority is always the winner. Di ba? Kaya nga kung sino yung pinakamaraming boto, siya yung panalo. Kung sino yung gusto ng nakakarami, yun yung nasusunod. Sa Senate, ganun din. Kung sino yung pinakamaraming boto, yun nasusunod. Eh, ang tanong dyan, sa kabila ng lahat ng mga polisiya, ng mga politiko, sino lang ba yung natatangi na politiko na naiintindihan at nararamdaman yung buhay ng mga nasa ground?